Mabigat na balita, nadala na sa Senado ang tax records ni Vice President Sara Duterte na ipinasupina ng impeachment court. Dinala ng ilang tauhan ng Bureau of Internal Revenue at inaasahang formal na tatanggapin ng Clerk of Court ng impeachment court. Bukod sa tax records, ngayong araw din ang deadline para isumite ang iba pang bank at anti-money laundering council records ng bise at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Gayon din po ang records ng ilang kumpanyang iniuugnay sa kanila. Ang ipinasabpina na financial records ay maaaring maging bahagi ng ebidensya sa Article 2 o tungkol sa umunoy hindi maipaliwanag na yaman ng bise na hindi raw idineklara ng buo sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Pasintabi po isang patay na bagong silang na sanggol ang natagpuan sa tambak ng basura sa Tondo, Maynila. Ayon sa pulisya, nakabalot sa itim na plastic bag ang sanggol. Inaalam pa ng mga otoridad ang eksaktong truck ng basura na posibleng pinanggalingan ng sanggol. Nasa punerarya na ang sanggol na nakatakdang isailalim sa autopsy. Patuloy ang investigasyon kung sino ang magulang ng sanggol. Maaari po silang maharap sa reklamo. 5 ang sugatan matapos araruhin ng kotse ang isang sidewalk sa EDSA Guadalupe sa Makati City. Wasak ang unahan ng kotse ng datna ng mga rumisponde. Tinamaan din po nito ang ilang motorsiklo at barrier sa lugar. Sugatan ang driver ng kotse, ilang rider at mga nasa bangketa. Agad silang isinugod sa ospital. Wala pa silang pahayag. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente. Ayon sa MMDA, posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property and multiple injuries and ang driver ng kotse. Pinag-aaralan ng Department of Energy kung paano tuluyang matatanggal o mababawasan ang system loss charges sa electricity bill ng mga consumer. Kasunod yan ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address na alisin na ang system loss charges dahil hindi niya ito patas sa mga consumer. Paliwanag ng DOE, technical system loss ang nawawalang kuryente habang dumadaloy sa mga kable at maraming transformers. Habang non-technical system loss naman ang ninanakaw na kuryente dahil sa mga illegal na koneksyon. Sa ngayon, may tinakda ang Energy Regulatory Commission na maximum level of system loss na pwedeng singilin ng distribution utilities sa kanilang customers. Sabi naman ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan, masyadong malaki ang system loss para saluhin ng power industry. Tanong niya, sino ang magbabayad sa system loss kung hindi ipapasa sa mga consumer? Wala pang direktang tugon dito ang DOE. Sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, hindi agad matatanggal ang system loss charges sa electricity bill. Makikipag-ugnayan pa raw sila sa mga ahensya at power cooperatives kaugnay niyan. Sabi naman ni Energy Undersecretary Rowena Guevara, maaaring unahing resolbahin ang technical system loss. We need to talk to the National Electrification Administration kasi kailangan niya mag-provide ng loans or long-term loans para pwedeng magawa nga ng electric cooperatives yung improvement ng system. Pag na-improve kasi yung technical system loss at natanggal talaga natin or na-minimize natin yung non-technical system loss, isa lang ang mangyayari, bababa ang presyo ng kuryente. Patay ang isang babae matapos barilin sa Balagtas, Bulacan. Sa kuha ng CCTV, makikita ang paglabas ng rider na yan mula sa isa sa mga eskinita ng Barangay Wawa nitong Lunes. Kasunod niyang lumabas ang isa pang lalaki na naka-asul na pantaas at puting sombrero. Ayon sa pulisya, ang rider na si alias Teteng ang nagsilbing lookout habang ang lalaking naka-asul na si alias Jadi ang gunman. Hindi na nakita ang aktwal na krimen at binaril po sa ulo ang 28 anyos na biktima. Ayon sa mga otoridad, may kinalaman sa ilegal na droga ang motibo sa pamamaril. Itinanggi naman ng pamilya ng biktima na sangkot siya sa ilegal na droga. Anila, nadamay lang ang kaanak sa problema ng kinakasama. Nahuli kalaunan si alias Teteng at ang umano'y mastermind na si alias Unyok. Nakumpiska sa kanila ang mahigit 100,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu at baril na kargado ng bala. Nasa kustudiya na ng pulisya ang mga suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Nahaharap sila sa patong-patong na reklamo. Patuloy ang pagtugis sa gunman. Napinsala ng buhawi ang ilang bahay at establishmento sa Dagupan, Pangasinan. Kita sa CCTV ang pagtangay ng hangin sa isang tent sa Barangay Bunuan, Bugig.
Natanggal naman ang bubong na isang bahay doon. Ang yero nito nilipad at sumabit sa puno. Isang bahay pa sa lungsod ang nabagsakan naman ng puno ng mangga. Nagsagawa na ng clearing operations doon. Wala pang impormasyon kung may nasaktan sa pananalasa ng buhawi. Mga kapuso, nalusaw na ang low-pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Gayunman, sabi ng Pag-asa, asahan pa rin ang pag-ulan ngayong araw. May binabantayan pang LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ito sa layong 1,505 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Wala rin chance ang maging bagyo sa susunod na 24 oras. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng makaranas ng malalakas na pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon sa hapon. Light to moderate rains ang mararanasan sa malaking bahagi ng Central at Eastern Visayas, pati sa Northern Mindanao at Caraga. Halos buong Visayas at Mindanao naman ang uulanin ngayong hapon. Mag-ingat po sa posibleng pagbaha at landslides. Sugatan ng isang babae sa San Jose del Monte, Bulacan matapos nakawan at saksakin ng kanyang kapitbahay. Arestado ang suspect. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez. Dinampot ng mga otoridad ang lalaking ito sa Barangay Buenavista 3, General Trias, Cavite. Sospek siya sa panghuhold at pananaksak sa kanyang kapitbahay sa San Jose del Monte, Bulacan noong July 24. Ayon sa pulisya, minanmanan ng sospek ang kanyang kapitbahay noong lumabas ng apartment para bumili ng pagkain. Nung pagpasok ng victim natin sa kanyang apartment, sumunod agad yung ating suspect. So, ang hinihingi ng suspect sa kanya is yung cellphone niya at yung pera ng mga victim. Kaya lang, nung ibibigay na ng victim yung mga items na hiningi ng suspect is biglaan naman niyang sinaksak. 11 saksak ang tinamo ng babaeng biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tinangay rin ng lalaki ang kanyang cellphone at wallet. Ayon sa biktima, matinding trauma ang naidulot ng insidente sa kanya at kanyang 3 taong gulang na anak na nakasaksi sa pananaksak. Pagbayaran niyo po yung ginawa niya sa amin ng anak ko. Kahit po ngayon, konting kalustos lang ang marinig ko, hindi ko na maintindihan ko ng gagawin ko. Yung anak ko po, pag tinatanong sa kanya kung ano nangyari sa mama niya kayo, sinasabi niya dugo-dugo, tapos yung mga saksak, yung turo niya. Tapos hanggang ngayon po, takot po sa akin yung anak ko liwapit sa akin. Ayon sa sospek, nagawa niya ang krimen dahil sa problema nila ng kanyang asawa. Hindi ko naman po gusto rin eh. Nataranta lang po ako eh. Cellphone lang naman po talaga yung gusto ko nun eh. Kaso po eh, nandaban na po siya eh. Pasensya na sa nangyari. Hindi ko rin naman ako gusto, may anak din ako. Kaso nagkaroon lang ako ng problema, nagkaiwalayo kami ng asawa ko. Nakakulong ang sospek sa San Jose del Monte Police Station. Maharap siya sa reklamong robbery with frustrated homicide. Natuklasang dati na siyang may warrant of arrest sa kasong qualified theft. Ire-refer din daw ng pulisya ang anak ng biktima sa mga eksperto para matulungan sa nararanasang trauma. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News.